Ilang beses na nating nakita ang mga makakaliwang agitator, aktivista, at maging mga politiko na tinutugis ang buhay at kabuhayan ng mga konserbatibo dahil sa kanilang paninindigan. Ilang beses na, silang nagpasimula ng cancel culture. Malalaking multinational na kumpanya ang sumusunod sa kanilang mga hinihingi at nagpapalayas ng tao dahil lang sa pagpapahayag ng opinyon. Maraming tao sa paglipas ng panahon ang nasira ang buhay. Kahit dati, tulad ng sinabi ko, pati mga fundraising organization gaya ng GoFundMe na dapat neutral, kinansela rin nila ang fundraising ng mga konserbatibo. Pero hindi na ngayon. Hayaan ninyong ibahagi ko ito sa inyo. Kumakalat ngayon sa social media ang video na ito. Sa tingin ko, ito ang pangunahing account na nag-post nito kahapon o kamakailan. Panuring ninyo, simpleng babae ako mula sa baybaying bayan. Mahilig sa politika at mag-aruga ng mga hayop. BLM. Sapat na yan para malaman lahat. Lumapit ang Islamophobic na nurse na ito sa dalawang babaeng Muslim. Isa sa kanila ay nakahijab at sinabi sa kanila na umalis sa kanyang bansa habang namimili sa HEB sa Conroe, Texas ngayong gabi. Nagpatuloy siya sa isang nakakakilabot na pagwawala tungkol sa kanila at sa kanilang reliyon. Ano bang alam ng babaeng ito tungkol sa Islam? Wala talagang alam. Hindi natin kailangan ng nurse na gaya niya. Hanapin siya. Nang mag-viral ang video, umabot na ito ng halos 3 milyong views. At hindi lang ito ang tanging outlet o account na nag-post ng video na ito. At parang bigla na lang ito nagsimula sa kalagitnaan. Hindi natin alam kung anong nangyari bago ito. Hindi natin alam ang dahilan, pero hindi na mahalaga. Sapat na yon para itulak nila ang kanilang agenda at propaganda at sirain ang buhay ng mga konserbatibong tinig. Kabilang na ang babaeng ito. Panuuri natin. Really not welcome in this state. Naka-scrubs ka. Hindi yon mahalaga. Ang mahalaga ay sumasamba ka sa isang teroristang warlord, isang pedophile, at ang Islam ay isang teroristang organisasyon. Hindi talaga. Walang kasinungalingan dyan. Walang kasinungalingan dyan. Ang pangunahing dahilan ng Islamophobia ay ang asal ng mga Muslim at ang kanilang sariling mga sermon. May isa pa akong video para sa'yo. Hindi ito relihiyon. Marunong ako sa paksam ito. Welcome ka rito. Hindi ito bansang Muslim, bansang Kristiyano ito. Tinitingnan ko siya ng ganoon. Kaya kailangan mo umalis. Kailangan mo umalis. Hindi ka welcome dito. Meron kaming mga mamamayan. Kailangan ko ng pangangalagang pangkalusugan sa Amerika. Oo, kala mo mapoprotektahan ka ng pagiging mamamayan dito. Kailangan mong umalis at bumalik sa bansang Islamiko na pinagbulan mo. Oo, tama ka dyan. Sige. Ngayon, Alam namin kung bakit ka nandito, kaya huwag mong isipin na hindi at huwag mong akalay makakalusot ka. sigurado akong mababait kami. Pero hindi ka nagiging katulad ng lahat. Alam ng lahat kung bakit ka nandito. Alam mo ba kung bakit alam ng lahat? Bakit sila nandito? Hindi ito conspiracy theory. Mismo mga Muslim ang nagpapaliwanag kung bakit sila narito. Pakinggan mo. At malinaw na ito ay isa lamang sa libo-libo, kung hindi man 10,000 libo ng ganitong mga pahayag na mismo mga Muslim ang nagsabi. Inuutusan kaming takutin ang mga hindi naniniwala. Isa itong relihiyon at malinaw na sinasabi sa Quran sa wikang Arabe na Torah Hibuna. Ibig sabihin ay takutin sila. Isa itong utos. Si Muhammad mismo ang nagsabi na ako ay isinugo upang takutin ang mga hindi naniniwala. Tingnan mo ito. Ang video na ito ay mula sa Michigan noong Biyernes. Kung nagtataka ang mga Muslim o kaliwang woke kung bakit masama ang pakikitungo ng iba sa Islam at sa mga Muslim, dapat sisihin ng ilang Muslim na mga aral at asal ng ilan sa kanila. Ang tanging uri ng jihad na meron tayo sa Islam ay ang jihad na ginagawa gamit ang espada. Ang espada. Iyan ang pinakamagandang uri ng jihad. May hadith tayo at sana ganito natin pinalalaki ang mga anak natin. Na bawat isa Sa atin ay inaasahan. Na mga rap. Mangarap ng pagkakataon na makilahok sa jihad. Para lang maintindihan saglit. Sabi niya, sana lahat kayo, mga Muslim, ay pinalalaki ang inyong mga anak na may ganitong pangarap. Na magbantay sa anumang pagkakataon na makapaglunsad ng jihad laban kanino. Laban sa kapwa Muslim? Sa tingin ko pati kapwa Muslim, kapag nawala na lahat ng di naniniwala. Kasi sigurado akong nakita mo na yung nakakatawang meme na yon. Huli, ang natitirang Muslim sa mundo, may espada sa kamay at isa pa sa paa at nakikipaglaban sa sarili. Kung mapapansin mo, sa mundo ng mga Muslim, una nilang inaalis ang Minorja, tapos sila naman, Sunni at Shia, ang nag-aaway. Pag nawala ng Shia,
Mga grupong Sunni naman ang naglalaban-laban. Totalitarian, barbariko, masama at makalumang ideolohiya ito na hindi nababagay sa kanluran. Kaya dumarami ang makabayang tulad ng babaeng ito na lumalantad. Anong sumunod? Nag-viral ang video. Sabi niya, hanapin siya. At natagpuan niya siya ng mga tao. Ito ang kanyang LinkedIn profile. Dasha Kilpatrick, medical massage therapist sa Inner Light Holistic Healing. Inner Light Holistic Healing. Nagsimuma na ang doxing. Kailangan niya ng bagong lisensya sa masahe na bineberipika ngayon. Walang kaugnayan sa kanya ang kumpanya, ang kapangalan ng kumpanyang tila pinagtatrabahuan niya rito. Kaya huwag niyo silang kontakin o bigyan ng masamang review. Alam mo ba kung anong ginawa ko pagkatapos noon? Sinabi ko ito dahil matagal ko na itong balak gawin. Nakita ko na maraming mahihirap at matinong konserbatibong tao ang nasira ang buhay dahil sa paninindigan nila sa prinsipyo. Kaya sabi ko, isa siyang alamat. Nagawa ko ng GoFundMe at gagawin ko siyang mas mayaman ng daan-daang libong dolyar kung tanggalin siya sa trabaho. Kaya kung pupuntiryahin niyo ang kabuhayan ng mga konserbatibo, alam niya na. Biyaya ito sa kanila dahil di na nila kailangang magtrabaho ulit. Siguro may sweldo siya, pero di ko alam magkano ang kita niya. May nauna na sa akin. Tingnan niyo ito. Gaya ng sabi ko, walang GoFundMe dahil may history ito ng pagkansela ng fundraiser para sa mga tulad ni Dasha. Kaya itong taong ito, si Tom Hennessy, ang gumawa ng Give Send Go na isang fundraising platform para sa mga konserbatibo. Kaya itong hegemonya o monopolyo ng GoFundMe ay wala na. Anong sinasabi nila? Ang pangangailangan ng pinagmulan ng imbensyon. Ang hindi matinong asal ng mga kaliwang organisasyon ang siyang lumilika ng isang paralel na industriya na maganda naman. Nagdadala ito ng balanse. Halos 67,000 dolyar na ang nalikom. Sandali, i-refresh ko lang. Maaring tumaas na. Ayan, tumaas na sa 67,000 dolyar. Kaya manindigan kasama ang matapang na healthcare worker ng Texas, kilalanin si Dasha, isang puting healthcare worker na naging viral dahil sa pagharap niya sa dalawang babaeng miyembro ng hijab squad sa HEB grocery store sa Conroe. Kaya matapang siyang nanindigan. Ang Islam ay isang teroristang organisasyon. Hindi ito bansang Muslim. Ito ay bansang Kristiyano. Hindi kayo welcome dito. Binanggit niya na si Muhammad ay isang pinunong pandigma at pedophile ayon sa sariling mga sanggunian ng Islam. Si Dasha ay lubos ng nadoks, natanggal sa trabaho, at kinansela dahil sa lakas ng loob niyang magsalita ng katotohanan sa sarili niyang bansa. Kaya hinihikayat ko ang bawat isa sa inyo na nanonood ng video na ito. Magdodonate din ako. Mag-donate kayo hanggat kaya ninyo. Huwag ninyong ilagay ang sarili sa alanganing pinansyal na sitwasyon. 5, 10, 15, 100, 10,000. Iba-iba ang kakayahan ng bawat isa. Pakiusap, mag-donate tayo para sa kanya. Para hindi na niya kailangang magtrabaho ulit. Kung makalikom tayo ng 100,000 para sa kanya, siguro 200,000, 300,000, kahit magkano, bigyan natin ng gantimpala ang mga tao. Ibigay natin ang gantimpala sa ating mga tao sa pagtindig nila at paggawa ng tama. Dahil mas mataas ng halaga ng hindi pagkilos kaysa sa pagkilos. Mas maraming tao ang dapat makaalam na hindi na sila dapat manahimik. Kailangan nilang lumabas at magsalita. Ipapakita ko ang ilang masasamang reaksyon kay Dasha. Tingnan ninyo, ang tweet na ito ay 4 na oras pa lang mula nang i-post. Si Dasha, ang nurse, na natanggal sa trabaho dahil sa matindi at prangka niyang sinabi sa mga babaeng Muslim sa grocery store. Nakalikom na tayo ngayon ng mahigit 43,000 dolyar para sa kanya. At gaya ng nabanggit, yun ay 4 na oras pa lang ang nakalipas. At malinaw naman, gaya ng nakikita ninyo ngayon, umabot na ito sa 67,000 dolyar. Kaya 20,000 pa ang nadagdag sa nakaraang 4 na oras. Sigurado akong pag napanood niyo ang video na ito, mapapaabot natin ito sa mahigit 100,000. Tingnan niyo ito. Tingnan niyo ang payaso na ito. Pasensya na, kailangan ko talagang ipatugtog. Kailangan kong ipatugtog ang video na ito. Tingnan mo siya, nahanap siya. Hinahabol at pinupuntirian nila ang kabuhayan ng mga tao. Tama na. Tama na. Alam kong marami sa inyo ang matagal na naghihintay nito. May update ako tungkol sa video na tampok ang gym na ito. Walang anuman, umalis ka na, hindi ka welcome. Kristiyanong bansa ito, hindi Muslim. May sasabihin ng matandang woke na payaso. Kailangan mo umalis. Oo, huwag mong asahan na gagawa siya ng apology video habang wala siyang trabaho. Based sa nakita ko kay na. Hindi na. Ito na yon. Binabago na natin ang kultura. Loko ka talaga. Hindi siya magsusorry. Babalik pa nga siya na nakangiti at sasabihin, salamat sa inyo guys. Salamat sa pagpapatanggal at pagkansila. Dahil mas mayaman na ako ngayon ng daan-daang libong dolyar. Kaya dumadami na rin ang mga tao. Hindi ko na alam. Sa totoo lang, baka may ilang tao na makakita ng oportunidad dito. At baka sinasadya nilang maghanap ng gulo. At sinasadya nilang mag-viral
habulin ang mga tangga na ito. At tayo, magtitipon ng pondo para sa'yo. Maraming pera na pwedeng paggatian, okay? Ganyan na ang gawain ng mga baliw na makakaliwan nitong mga dekada. Noong 2010 nang ipakilala ang cancel culture, maraming buhay ang nasira. Pero hindi na ngayon. Shy, walang pakunda ng masama. Sasabihin ko ito, narinig ko mula sa napakaraming tao na nakatrabaho niya dati. Talaga? Wala sa kanila ang may magagandang sinabi. Na masasabi? Talaga? Nakumpirma ko na siya yon dahil sa dami ng pangalan na banggit. May mga post na tumukoy sa iba pero siguradong hindi sila. Marami akong natanggap na pangalan. Isa sa mga paraan kung paano ko nakumpirma na tama kami, bukod sa sinabi ng biktima na oo, siya nga talaga yon, ay itong larawan na ipinadala sa akin na may napaka-pamilyar na kwintas. Ngayon nakikita mo, gusto ko kapag talagang mahilig ang mga tao sa kanilang alahas at ipinapakita nila ito, tapos gumagawa sila ng masama at nakukumpirma natin na sila nga yon dahil sa kanilang alahas. Oh, ayan siya, si Dasha Kilpatrick. Hindi siya nurse, tulad ng hinala ko noon nung lumabas ng video, dahil marami ng ibang propesyon ang nagsusuot ng scrub suit. Hindi siya nurse, kundi massage therapist. Alam din niyang may paparating na gulo, dahil binago niya ang pangalan niya online. So mabilis ang tingin sa Facebook page ni Dasha, halatang lubos siyang naniwala. Tingnan mo to. Tingnan mo kung hanggang saan sila umaabot para sirain ang buhay ng mga tao. Kaya hayaan mo kung i-troll sila. Salamat sa paghanap sa kanya. Sa kabutihang palad, mas mayaman na siya ngayon kaysa noong bago siya naging viral. Ayan na. Ayun na yun mga kaibigan. Ayun na. Wala nang panggigipit ng mga makakaliwa. Tama na. Tama na. Hindi niyo na pwedeng habulin ang buhay at kabuhayan ng mga konserbatibong tinig. Ipagtanggol mo ang iyong mga pinahahalagahan. Ipaglaban mo ang iyong paniniwala. Dito sa Amerika, malaya tayo magsalita. Kalayaan sa pagsasalita.